Hello and good day sa inyong lahat. This is our favorite party in the house, Representative Speaker Congressman Amolusot. Yan. At ngayon, yan, naipasa na ng mga taga-citizen watch yung demanda nila sa akin. Ayan. Kind of depresses me. Kaya, bubuko na pang tinitiyan ano yung mga pinagagawa yung kalokohan. Ito, pag-relax tayo ngayon sa sinasabi na ito mga kaaway natin. Kasi ito nga, kailangan malaman natin kung ano iniisip ng ating mga kalaban para malaman natin kung anong igagalaw natin susunod para natin didepensa natin sarili. So, ayan. Ito na yung mga taga-citizen crime watch. Basa lang kami ng demanda. So, tingnan natin sa News 5 kung ano yung pinagsasabi nito mga i-reacta natin ngayon. Okay, pasok! Basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Pag yun naman i-file lahat, pag tinama kayo hanggang next year, sa dami niyan, maka 365 lang naman yung araw sa isang taon. So, baka kada araw-araw may nilalaman na kaming kaso. Kaya napagdesisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano ba yan? Ano yun exactly, sir? Ano ba yung binibintay sa I think section 3E. 3E? Ano yun? Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampaho natin. Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno. Dihado gobyerno? Anong tinutukoy mo? Wala namang, hindi naman na dihado ang gobyerno. Diba? Ako na ang gobyerno di ba? Sa dami na ako, dihado pa ba ako? Ay po pwede kang kasuhan. Ano po yung ginawa nilang nagpadihado sa gobyerno? Ay yung pagsingit. Kung nadihado ako yung gobyerno at sinasabi yung nadihado ko, di ba? Yan yung yan yung pagbubuk ko sa akin. Yan yung nadihado ko. Dapat ako sa palang kasi dyan. Ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Kaya kasalanan mo na naman to Kibo yung typographical error mo pala sabit-sabit tuloy. Diba? Sino ba niniwala sa typographical error yung blankong mahaba? Diba? Hindi ka pa na mag-type. Sabi tuloy tayo. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito di mga blanks? Opo, yan ho. Binilang nyo po yun, parang kinumpit nyo lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya... Wala ka pala hindi ko na makasagot Papasok mo pa sa iba Magpapasok mo kay Solo Leveling Topacio. Po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwede, zero ba na ako ko? Pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting.
or misspelling, yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion. Yung wrong grammar, siya yun, si Parent niya. Si Parent niya, expert siya sa wrong grammar. Or 80 billion o kahit 10,000 pesos mo, hindi nyo pwedeng gawin yun, kahit piso nga eh, Hindi mo basta pwede. zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Ha? Ako, pinagbitawan ko kami sa singit. Ha? Hindi na kaya singit. Yung buong, yung buong package. Yo, what's up mga boss? And welcome sa first naman? episode natin ng Expert Option. So ang video na ito ay para sa mga Kaya maawa naman kayo sa akin. Sa mga nagpapatakbo na itong channel na ito. Like, subscribe naman kayo dyan para may budget tayo pang kahit pang premium man lang para mawala yung ads. Para dire-diretso pa panonood natin. Sir, sino po wala yung respondents dito? Sino exact? Sino pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head Ito, dito ko sasagutin yung mga tanong nyo. Pwede ba dito na lang? ng House of Representatives, Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO, etong majority leader, siya yung majority whip, siya yung nag-marshal ng mga boto para dito. Siya pala yun. Hindi ko na pangalan nun eh. Si Marshall. Ay, nako. Maganda ba kasi hindi gano'y importante, hindi ko na tinatandaan eh. Diba? May listahan naman tayo eh. Kaya nandiyan yung listahan yan eh, para maalala natin kung sino yung pagbibigyan natin. Congresswoman Kimbo. At Si least, Maring Stella, hindi natin malilimutan yan. Pero kasalanan naman ito, Maring Stella eh. Palpaki pala mga palasot po eh. Masabi tuloy tayo. Hindi pa rin kita mapatawad sa typographical error na palasot po eh. Alam mo naman. inamin niya na merong insertion sa kasi dating Appropriations Committee Chairman Saldico. Sabi na si Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. Yung mga staff? Opo, syempre, opo. Teka lang, binigyan mo ako ng idea. Hindi dumadan niya rin mga staff. Naku, ano kaya kung ito? Total, ito na ba hilig ko yan? Alam naman hindi sa area yan. Hindi ako lumalaban. Ayoko talaga ng laban. Ayoko ng peace. So, pagkat mababayan ako na lang. So, siguro baka, ano kaya, kausapin natin yung mga technical community dyan, pustita na natin, bigyan natin ng mga pamirienda, mga ilang milyon, diba? Para hindi tayo sumbong, kaya para aminin nila na sila yung may gawa, diba? Para, makakataas ako, hindi ako sasalit. You think that's a plan? That's a good plan? Pwede, diba? Gumagana naman ang aking evil genius. Kahit inutusan lang sila, if ever? Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Tama nga. Naku na lang, umawa ka na. Ito rin, binigyan mo ako ng idea. Abangan niya na lang pag nangyari yan. Ibig sabihin, ginawa ko yung idea ko, kung nasabi ko yan. Pero pwede rin hindi. Pag may nakakita kong sasabi kami, baka hindi ko gawin. Pero pag ginawa ko, yan, narinig yung una dito. Nag-din kayo, sir, dito? Opo, complainant din po ako. Sumali as complainant? Alam niyo po, ako I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch. Si Jimmy Bondok. Kalaban, mga supporter na Duterte. Ikaw palang umano dyan. Sige, ano namin yan, dadahil lang namin yan para sa'yo. Yan yung babato namin. Pinopolitika mo lang kami dahil kakapikanan ng Duterte. Yan ang aming gagawin script para sa'yo. It has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may...
pakialamero din ako di ba? Ang pinakailaman ko nga lang yung budget, kayo yung mga pinagagawa namin kalokohan dito. So we're almost the same. Graft and corruption ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file nung sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis. Kayo pala yun ako kaya pala parang kinakabahan ako nung marinig ko nag-demanda to mga ton. Ano pa ba yan? Ano pa mga sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SUP 44 against former President Aquino. Kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Pero sasabihin namin, sasabihin ko sa mga bayaran kong media na politika lang yan. Pag-lilig ko sa kanila yan, pag matabunan yung mga reason nyo. Partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Hindi pala itong mga citizen crime watch na ang dami na nilang mga pati pala yung staff so kaya sa Dingbaksya kayo nagpa dyan ako batting average nyo pala medyo magaling-galing talaga kayo yari ako paano kaya to kailangan natin mag-isip ulit ng strategy. Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit? Wala, siguro sa amin yan. Yung tao din naman yan. Ano expect mo? Graft lang, 241 billion pesos ang pinag-uusapan na. Graft po at saka falsification. Ayan, ang graft. Kasi, tanda ko yan, ang graft. Kalilista ko lang graft, saka falsification. Kasi makalimutan ko So, graft. Ano spelling ng graft? Parinan? G-R-G-I-R-F-F-E? Giraffe? Ito yung giraffe yun Ano ba? Dapat bobo mo. Graft. G-R-A-P. Ayan na lang. Graft. And ano pa isa? Falsification. P. P yun P. Falsification. Basta yun pamimeke. Sige, yun pamimeke na lang ito. Okay. Sige. Took notes. Yan. Pag-usapan natin mamaya sa Jollibee yan. Mga goods ko. Po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. Problema kasi sa mga mga goods ko minamalit yung power yan yung Ombudsman. May kakayahan yan tanggalin talaga yung mga nakaupo ewan ko ba siguro kasi nasilaw sa pera akala na kaya na bayaran lahat. Teka, isa pala ako doon sa mga nasilaw akala ko kaya ng bayaran lahat. Nakikipag-usap lang ako dito sa inyo doon ko lang mag-iisip-isip isa na mali pala medyo kasi lalalayo ako ng konti sa pera medyo nakakapag-isip ko naman nag-isip ko yung mga mali pinagagawa nito mga pinagagawa namin sabit-sabit na ka ito impeachment si Sara Ayan. Barak sana namin i-brasuhin yan parang dire-diretso isang one day lang tapos na dapat diba? Sumabit sa Senado marami dito sila mga etche-morecheng mga rules na dapat may hihintay pa sila kung dadali sa plenary diba? Nasabit na ka namin tomato hindi pa nag-overtime na kayo diba? Pagod kayo ayan tuloy ang sabit yung mga tuto na mga pumirma doon sa impeachment si Sara ayun sabit-sabit din sila magsama-sama tayo ngayon ako kaya ko panlusutan to mas marami akong pera sa inyo kayo wala sira na kayo sa constituent nyo at least ako wala akong kalaban sa distrito namin sa bubobo pa ng mga taong kalad ka nandun di wala sure with kaya hindi ako masyado nagkaalala diba lakas pa natin kay Insan diba si Insan diba hibas-basi mo lang yan bigyan mo lang ng konti sisinguntin yan makikinig sa iyo ang galing mo ang presidente Insan
Parusa niyan, sir. Well, ano ba yung parusa yan, ha? Para makapaganda na ako. Kailangan ko magkaroon ng lagyan ng butt plug. Para pag nakulong ako, hindi ako rapin ng mga preso. ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. So, taka, 6 years. Ako, 6 na. Kaya 6 na taon na mapag-appoint ko doon. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, Ako, ibig sabihin, hindi na ako makakatakbo. Kanina kaya ako hingi na tulong nito. Please naman, bawa kayo sa mga nanakaw. baka may magsabing politika lang. Anong Ako, sabi ako politika lang yan. Why can't I make any changes without an admin approval? Why? With Monday.com. Well, wala nang masabing iba. Sasabihin talaga, politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito... well, talaga naman basta may kinalaman sa bansa, politika talaga yan. So tanggapin nyo na. So, yung pa rin ginagawa namin palusot politika lang yan, politika lang yan, politika lang yan. Diba? Nag-work pa ba yan? Sana ko pwede natin, kaya natin magpa-survey. Kung nag-work pa ba, yun resort tuloy sa news. Nag-work pa ba ang palusot, ang admin na pinopolitika na sila? A, O, B, hindi. Comment nyo sa mapa. Parang gano'n ano yung mangyayari. Yung bagong survey natin. Tumulos pa ba yung para sa tamin? Ito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Huwag kayo magsasabi ng totoo. Babayaran ko kayo para hindi kayo magsabi ng totoo. Sinabi ako totoo kasi ako sasabit diba? Kasi ako yung may hawak ng printer ng Kongreso. Tapos hindi ko pa napiprint pala yung yung enroll bill. Hinahanap nila kaya siguro nainip na itong mga to sila Alvarez pinapasaan ng enroll bill. Kasi paano nga naman pag pinasa ko hindi nalaman nila yung kagaguhan namin dito. Ano talaga yung nangyari? Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case Kung Tama, wala talagang timing. Diba? Kalimutan nyo na timing yung na tiniming namin yung impeachment kay Sara pagtakip dito sa issue sa budget. Doon na sa bibig mo, Bebot. gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Yung ginawa namin, tiniming nga namin, di ba? Itong impeachment na to, kung may pipirma ba nito, talaga dapat last year pa bago Pasko, nagpirmahan na Ayan, naghintay-hintay pa. Pero pa pa-estimate yung fourth impeachment. Pinada kami. Tapos, ganyan. Bigla kang nagdemanda to ng mga to. Nagpanik na yung mga ipis kong goods dito sa Kongreso. Pa-meeting tuloy kami. Di-rush na namin, speedrun na namin itong papasa ng impeachment kay Inday. Nagkamali-mali na naman ang timing Kami ba ni timing dito Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba... Wala kinalaman. Again, gagamitin ka. Putulin yung taklip na tahay. Mga edit ako. Putulin nyo. Para malabasin natin na sinabi ni Bebot na tawag dito, na wala kinalaman impeachment sa kaso yan sa budget na issue. Huli ka, yari ka, huli ka sa dila, huli ka sa sarili mo sa tabi mo,
Kaya ba't yaman bebot to? No? Di ba Pantalyon yung totoong pangalan to? Ba't bebot? Kasi may Pantalyon ng short name na ng Pati. Di ba? Yung mga bebot, Pati. Kaya ba gano'n? Hula ko. Kaya tatanong natin yan kung ba't gano'n. Iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugante, parang gano'n sa Sir, or pag-impeach. diversionary tactic. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung nakapag-isip-isip siya. yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Yung mismo nga balak namin eh. Diversion nga na ito, impeachment si Sara eh, para hindi nyo napansin itong pagnanakaw namin. Nakaw, ano ba yan? Yung sino ba yung president nagtanong na yun, visit nyo na, kapag-isip tuloy ito, mama, bago pa talaga yung statement niya. Paano ba namin na-edit ito? Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2020. Yari na. Kaya yung pinipilit namin na makalimutan niya yung budget eh. Kaya pansinin nyo na kay Inday. Diba? Although wala ka nang patutubukan yun, diba? Yun na rin yung tanging ang sasarabi para madistract yung mga tao eh. Para matakpan yung issue yan sa budget. Yung lagi, kinatatakutan namin lahat eh. Diba? Papanik yung mga mabukumin sa issue sa budget. So, kung ano ba mas malakas ka issue, mapalitan namin yan eh. Yun yung ipapokus sa amin. Mapapansin mo pag nanood ka ng mainstream media, diba? Puro mga hindi impeachment yan, dahil diniliktik ito mga gantong balita ni na Alvarez, hindi gano'n pinapansin. Papalita lang once. So, walang exposure masyado. Hindi talaga daw impeachment hindi diniliktik. Kaya, pinidistract kayo sa mga showbiz. Wala namang kinalaman sa bansa, wala namang kinalaman sa buhay nyo, wala namang tulong sa tao. Kaya, kahit sabi yung mga magnanakaw wala namang tulong yung mga showbiz na yan. Pero, pandistract sa inyo. Para hindi nyo mapansin yung mga totoong problema ng bayan tulad nitong issue sa budget. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nagkita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila. Sayang eh, kung sinabi mo oo, ililik ko namin yun. Yun yung gagawin namin research. Kakampi ka pa na ng Duterte, kailangan mo sila. Pumamalitin ka na ito. Magbo-boom na naman yung palusot namin na politika na ito. Para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan yung sinasabi nilang timing, Nakalimutan ko, Speaker, kapag pala ito dating si Bebot. Actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi ba't tumatalino yung mga tao, ginawa na nga namin as complicated as much itong paraan pagnanakaw namin na ano pa rin, nakalkal nyo pa rin eh, napakagaling niya, ganyan. Ba't nasa side yung mga galing, yung mga namin mga abogado naming goods dito, galing, nakita nyo naman yung line-up ng prosecution panel namin eh, mga patapon yun eh, walang binatbat yun sa'yo eh. Kaya solo leveling ko tawag kasi ito pa siya eh, malamang sasuluhin mo kasi yung buong prosecution panel namin eh. hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Farmers, Dan, ako, paano ba? Tinitira naman kayo. Hey, Congressman Alvarez. Sir, Kami naman, gusto lang namin patas yung laban. Ayoko ng patas. Yung number one na ayoko eh, patas. Kasi sigurado talo ko eh. Diba? Kung makakakuha ko ng advantage na as much advantage na makakuha ko, I'll take it. Diba? Ayoko nga ng patas na laban. Ayoko na straight na laban. Diba? Kung nakinig kayo kay Inday, diba? Alam mo, kilala niya yung hilatsa ng bituka ko eh, na ayoko talagang lumalaban. Diba? Kaya nga yung kalaban ko sa distrito namin, for congressman, disqualify ko. Wala tuloy ako kalaban. The merits, tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman,
ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Ano ba tinanong yan? Kikinig to. Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate. Sa Senate, sir. Sa Senado, Senado, ano? siguro... Sa Senado yan eh. Cheese, ano ba? Akala ko makakampita. But ikaw in-expect namin na pupush ito eh. Nagaling ka ba sa talaga? Nagtampo ka yata, tinawag kang waiter eh. Tinawag kang waiter ni asawa ni asawa ni Insan eh. Ano ba tawag pagka-asawa ng Insan mo? Bilas mo yun? O bahala na si Lisa. Ayan, Lisa na tatawag ko. Ayan. Nagtampo ka yata eh. Tatawag kang waiter eh. Waiter ng spoiled brat na yan. Kaya baka ginagato ko eh. Kasi pwede nyo mag-utihin yan eh. Di ba? Para tapos sana itong impeachment ito. Rush natin, speedrun. Di ba? Makakuha ka pa ng world record mula sa Guinness mula sa pinakamabis sa impeachment sa kasaysayan ng mundo. Kasi alam mo naman tayo, di ba? Sali tayo na hindi na sumusunod sa mga protocol, sa mga due process. Di ba? Kasa tayo na lumusot tayong mga kalokohan natin. Hindi na mapapansin ng mga taong bayan. Kung nirush nyo yan, hindi wala na. Tapos na. Naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy, ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila... I-print ko pa ang kulit eh. Walang ink yung printer. Nagtududa na sila, baka ako pabilan ng ink yung mga yan. Binibigay sa amin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pag-check? Pachi-check ko sa aking yung chief of staff ko. Dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Yung pala yun. Akala ko love letter yun, kaya di ko pinapansin. Sorry naman. Pasahin ko mamaya. Sagutin natin yan dito. Yeah. Ngayon, punta tayo kay sa isa pa nating kalaban. Actually, sinasabi dito, mamang to, kapi daw nila. Kasi medyo loyalista din to eh. Makakampi siya kay Insan. Kampi ko, di ba? Yun lang, problema. Kasi taong to, talagang kung ano lang may logic sa katotohanan, yun talagang paninindigay niya. Pasok, Rodan eh. Parang Rodan. Building AI agents that can speak is now easier than ever. Ako na yan. Hi, what would you like to... Kung pa pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampabunan. Dito sa Ombudsman, ang basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Homes for 50 durable years sa Ilembed, ang hari ng tibay. At ang oras po natin ngayon ay 5:16 p.m. This time check is brought to you by Bank of Commerce, an affiliate of San Miguel Corporation. We think customers. Bank of Commerce. Ayun, puntahan naman natin kung habang nihahanda po ni Direk yung video na ipakikita natin kung ay yung impeachment. Kasi po ay naisumitin na po ito sa Senado. Impeachment na tayo mag-focus. Kalimutan nyo na yung budget. Tatago natin yan. Pero kaya masasabi nito si Parang Rodarte. Pero inaabot ng tagong adjournment at doon sa huling motion, sino ba yung nag-motion doon, Nelson? Na your Mr. President, we move that parang ang insinuasyon kong walang anumang magiging pagdinig ang Senado hanggang si Villanueva hanggang June 2 ng taong 2025. Yun po ang huling motion na narinig ko at inadapt naman ng buong plenaryo. Pwede bang may kapabalian ba yun, Kong? Halimbawa, maging sa Kamara de Representante, may nag-motion na gano'n.
Pwede pa ho ba? Nag-motions yan na mag-adjourn di ba? Opo. At wala doon magiging anumang mga pagdinig. Session. Si Villanueva madali umuwi tininig nyo na yung yung impeachment namin, napasa na namin yung papel Pag konti naman kahit konti, magsipag kayo para sa Pilipino. Parang kasama-suka pag sinasabi ko magsilbi kayo sa Pilipino. Bumabalik tayo siguro ako. Magsilbi kayo, di ba? Parang hindi kayo binabayaran Parang, di ba karami kayo ba? Gusto nyo ba ng additional? Para iyotin yan. Sige na, mag-iinig na kayo. Para mag-impisa si Inay. Para mawala sa pwesto. Pero pwede ko na palitan. Is adjourned until blah 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 June 2, 2025. Yan, opo. Pinukpok. Di adjourn. Ano pang pag-uusapan? Break na. Hindi kasi ang insinuasyon ngayon kong para bagang pwedeng magpatawag special session ba yun? Kung ipatatawag daw po o hihilingin para iproseso at mapasimulan ang proceedings ng impeachment? Nagmumula kasi yung argumento na yan dito sa House of Representatives na binabanggit nila, nasa saligang batas, kapag ka na-transmit yung impeachment complaint sa kanila ng House of Representatives, kinakailangan madaliin. Proceed forthwith. To proceed forthwith. Proceed forthwith. Tapos, cheese, di ba? Nalalang mo yun. Kaya kailangan, kasukuhin nyo na ito. Nasa saligang batas. Although, hindi kami madalas susunod dyan sa saligang batas. Ngayon, dahil advantage sa amin, susundin namin. Gagamitin namin yan. Ayan, nasa saligang batas. It's lawful. It's lawful. So, kasukuhin nyo na. Now na. Yung forthwith daw po, yun ang Ang ibig daw sabihin ng proceed forthwith, immediately. Agad. Diba? Hindi, impeachment ni Sara. Ngayon din. Agad. Hindi ganun ang translation nun. Maski halimbawa pinag-uusapan lang translation nun. Hindi naman pag sinabing forthwith immediately. Ang ibig lang sabihin, may kasiguruhan. Pero hindi sinasabing immediate, di ba? Ngayon, isang pananaw yun. Pasensya na, mahina na sa English lahat kami dito sa Congress ang goods, sa kami mga goods ko. Yung pala ibig sabihin nun. Pero anyway, cheese, nasa iyo pa rin, nasa kamay mo pa rin yung pagiging kasi President, dapat. Kasi ba ta? Pero, ang sabi naman nung Senate President, na-adjourn na kami. Opo. Kayo naman kanya, tinulugan ninyo kanya yung unang tatlo. Ipinail yan, December 2024, natulog kayo. Pagkatapos, yung isang minadali nyo, itinransmit nyo kanya, nung papatapos na ilang minuto lang, magsasara na tayo. Mas exciting kasi gano'n, di ba? Di ba pag nanonood ka ng basketball, tapos paubos na yung shot clock, tapos bigla shoot yung bola, di ba? Naka-points ka pa, di ba? Buzzer beater, di ba? Mas masaya yun. Kaya gano'n ginawa namin. Tama ba yung palusot? Tama ba? Hey. Ayan, akala ko stroke na naman ako. Depress. Kasi, nalit lang naman kasi kami dyan. Traffic kasi. Kasi walang nagpapagawa ng daan. Diba? Hindi naayos sila, no? Yung DPWH, ano ba? Dala ka lang ng budget nyo, diba? Ba't gaya, traffic pa rin. Kasi nga, hindi naman talaga sa mga project na pupunta yun. Sino kaya niloko na sarili ko dun. Kasi gusto nyo sabihin, kami pagmamadali nyo kayo, natulog kayo ng 2 buwan. Yun naman ang sinasabi niya. Masarap matulog, Disyembre, lamig, di ba? Kala naman namin, may pipirma dyan. Hindi tayo makakami yung pinadami namin yung impeachment complaint. Tapos hindi naman naman akala hindi mo sisipirma na una yung mga yan hanggang hindi ba yung mga goods ko. Oo. Pero saka hindi rin namin inaasahin may magpapile lang ng complaint sa Supreme Court diretso dahil dito sa budget na to. Nagpanic tuloy kami. Pirmahan sila. Biglang minaraso ni speedrun tong impeachment na to.
Hindi yun ang issue eh. Okay. Ang issue, sabi niya, paano? Wala nang session, lahat naman ang gagawin namin, kinakailangan merong plenary action. Ayun nga. Halimbawa, kanya. Hindi ba kayo pwede mag-meeting nila sa Jollibee? Kaya ginagawa namin. Dito kanya gagawin namin yung may gagawa pa ng aming impeachment rules. At pagkatapos pwede ba gano'n na lang? Parang yung ginagawa namin, di ba? Wala nang due process. Break the rules. Come on. Pwede na yun di ba? Gumagana sa amin, ba't hindi nyo gawin? Ay, nako, pinanunod sa ayaw nyo lang yata talagang proseso yung pinasa namin Diba sa karamihan sa inyo, alam na wala talaga patutuwa itong impeachment na ito. Papapanumpain namin itong mga kasama namin dito because we will convert ourselves into an impeachment court. So susumpa kami. Lahat ng ito kanya hinihingi ang isang plenary action. Okay. So naka-recess tayo. Paano gagawin mo? So kailangan tayong magsimula ng June 2. Sabi talaga wala bang total kasi kumpanya yan. Busy lahat talaga Parang hindi mo rin masisi yung mga yan. Pero sisihin ko pa rin kayo. Dapat kami yung trabaho para sa hustisya. Hustisya. Pag maganda yung salita na nabubulol ako na kinakatil na muna ako. Gawin nyo para sa pagsisilbi sa mamayan. Di ba kagayang salita? Katisara na muna yan. Parang gusto ko isukay yung mga salita yan. Sabi niya gano'n. Ngayon, ang magiging problema dyan, nagsimula ka ng June 2, kaya mo bang tapusin? Ayun na nga po, Kong. Before... Madali nyo, speedrun, di ba? Isipin nyo, kukuha tayo ng Guinness Book of World Record, pabilisan ang proseso ng Kaya naman gusto ng mga tao, di ba? Yung mabilis na action. Diba? Ngayon pakita na mabilis kayo action. Tapusin yan within less than 10 days. Kasi June 2, tapos hanggang June 13 lang yata, palitan na di ba? So yan, meron na kayong 10 o 12, di ba? 12 araw para tapos yan. Kaya yan, go, fight lang, fight. Di ba? Kasi pag pinalabas nyo pa yan, di ba? Palitan na, iba na yung mga tao hahawak dyan. So, sabi nila, kailangan daw mag-file yata ng bago. Bawal kami mag-file ng isang taon. So, kailan nung susunod na filing nun, February na naman. Kasi February, kailangan natin pinahin. February 3? Parang mga gano'n. So, February naman tayo makapag-file ng bagong impeachment complaint. Ano ba yan? Matagal na naman natin kaaway si Sara. Sayang mo sa gusto, hindi mo matatapos kasi kung ang pagbabasihan, yung dalawang impeachment na nakaraan, impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada at impeachment ni Justice Corona. Opo. Halos 2 buwan ang kanilang ginawa dyan. Preparation pa lang ata yun, Kong, ano? Hindi, hanggang sa umabot sa conviction. Ngayon, kung mo... May pagkakatak ko lang, easy record to break yan, di ba? Pag gawin mo 10 days, di ba? Sigurado, Guinness World Record holder ka yan. Nag-uusapan natin June 2 to June 30. Aalisin, ididiskwento mo pa dyan yung panahon na bibigyan mo ng karapatang sumagot ang ini-impeach o ang na-impeach, di ba? Yung tinatago namin due process. Hindi naman nangyari yan. Di ba? Pirasa na namin yung kami dinidemanda, hindi naman nakasagot, di ba? May ganyan pala. Kailangan tayo muna sumagot yung hinahabla mo. Sa tingin ko, hindi talaga matatapos. So, magiging tanong dyan, magiging issue, pwede bang ipagpatuloy sa susunod na kongreso ang ginawa nung nakaraang kongreso? Yan ang issue dyan. Ang sabi po ng isang mamabata sa Batangas, in my humble opinion, pwede daw po kasi continuing body naman ang Senado, Kong. Pero ang sinasabi niya ay yung isang kaso na pinaglipasan na ng panahon. Ito yung Arnold versus Nazareno. Okay. Ito ay, ang kasong ito diyan ay matanda pa sa'yo.
Nako. 1950 case ito. Wow. Ay, matanda nga talaga. Oo. Meron namang isang bago-bago na case. Nakasintanda naman ni Nelson, 2018. Batang-bata. 2018 Alin ang susundan mo? Makasama ko Engine Alpha. Yung dinesisyon na nung 1950? Nung 19 kopong-kopong o yung 2018? Eh di yung 2018 daw. Kaya na, meron. Updated yun eh. Kung baga ba sa mga gives yan, o software, bagong patch, sariwa patch yan, yung bagong update. Sinasabi naman, Balag versus Senate, Balag naman, opo. Na hindi siya continuing body. Kasi ang sinasabi... Kaya sa dami namin doon sa dito sa Kongreso, yung mga goods ko, wala man nakaisip talaga nitong mga, hindi wala kapag-research. Kasi obvious kami lali, di ba? Alam ko malalaman ng mga yan. Pumirma na lang yung mga hayop na yun. Hence, due to determination of the business of the Senate during the expiration of one Congress, all pending matters and proceedings, such as unpassed bills and even legislative investigations of the Senate, are considered terminated upon the expiration of Congress. Kaya pala lahat back to zero. And it is merely optional on the Senate of the succeeding Congress to take up such unfinished matters. Ayun, optional. So, ang tinutukoy ba ko ng Congress ay yung Senate o yung Senate? Senate, hindi yung lower house. Congress, di ba? Kami yun, lahat yun. Congress saka, yung mga congressman sa mga Senate. Yung lower house, saka yung Senate. Yan. Collaboration yan, Congress. Yun yung pinagsama. Pinag-uusapan nga sila, lagpas na eh. Ayun, lalagpas na. At kaya napaisip tuloy ako, dapat pinasa na talaga namin ito nung Pasko eh. Sarap talaga matulog eh, kaya tinulogan na namin yan eh. Alam mo ka nag-push lang na yan, nakala ko pag tatanggap pa ito mga makaliwa pag iingay pag-push yung impeachment din. Nagkatakutan. Kasi nakita naman, nakas pa rin Sara, wala tuloy pumirma. Diba, kung hindi pa babayaran, itong mga hype na to, hindi ko patatakutin na wala silang pag-ayuda, wala silang budget pang campaign. Hindi pa pipirma. Kapos na tuloy sa oras. Ano ba yan? Kapag sinabi niyang Congress, dalawang kapulungan po yun. Kagaya nga ng sinasabi ko, miski nangyari sa 19 Congress, halimbawa yun, papayag kaya naman ang Senado na sila yung magtatry nung ginawa ng 19 Congress at 20th Congress na to. Paano yung mahahalal na bagong 12 senador? Sasabihin ba nila na panamang isa doon, si ikaw, parang Dante. Expected mo na to eh. Para sure na to si parang Dante. Ayaw ko sanang nandun ka eh. Pero medyo close ka kayo na isan eh. Ano naman, saka malakas ka pa rin sa masa. Saka pro-logic ka talaga eh. Saka pro-truth. Hindi tulad namin, sino ka lang lagi sa taong bayan. Diba? Dito lang ako nakapagsabi na ito sa channel na to. Kami pong 12, nakahanda po kaming tanggapin yan kahit nanggaling pa po sa sumunod na Kongreso. Halimbawang nandun ka sa 12 na yun, Kong. At yun ang naging tanong. Kung ako, hindi ako papayag. Ganun ho ba? Paano kung tatanggapin niyan? Wala akong kinalamanan kahit siya. Di ba? Mabuti pa, mag-file kayo ng panibago at tatanggapin namin ngayon. Kaya lang, magpapile sila. Bawal na yun. Hindi, magpapile sila 2026. Na-file nila February 5. Ay transmit nila February 5. So, February 6, 2026, tatanggapin namin. Ayun. Nandiyan ngayon kasi kung ang debate. Yung debate kasi sabi niya, kaya continuing body, kasi natapos na naman 12 eh. Yung 12 na nanatili. Naintindihan ko yun. 12 yung nandun na tumanggap. Pero sa panig nito, 24 ang tumanggap eh. Kasi February 5 eh. Hindi ba? Kaya lang, nung matapos ang June 30, yung 19 Congress, aalis yung 12, papalit ang ibang 12. So, panibago naman yun. Sa makatwid, yung isang kamay ng Congress napalitan ng kanang kamay. Papayag ka yung kanang kamay na tanggapin niya yung iniwan ng kaliwang kamay. Halimbawa, pumirma ng kontrata. Depende kung pera bang malaki yan eh. Tatanggapin ka kahit anong kamay pa.
kaliwa, Opo. buburhayin ba ng pangkakanang kamay? Oo. Oo nga, no? Hindi kailangan pagtalunan yun. So, dapat ma-resolve pa. Naisip ko sila yung naalala ko ito si Pari Percy. Percy Sendanya. Di ba tagilid mukha doon? Na-stroke daw yun eh. Ano kaya yung kamay na nagkakasundo? Dito yung kamay na nagkakasundo kaya. Siguro parang kayo sample yung sinasabi niyo. Ay, friends tayo ha, Percy Sendanya. Makita tayo sa impyerno. Kayo mga komunista. Pala ito, hindi lamang ang Senado, maski yung panig ng ng House of Representatives. Kasi yung mga prosecutors sa atin ko sa 11, parang ang ilan doon hindi natatakbong congressman. So definitely. Hindi lamang yun. Paano kung hindi? Hindi naman talaga kahit tumakbo, talo. Kaya mapapalitan din. Halimbawa yung labing isang yun. Opo. Yung 10 na talo. Pwede doon nilang kuning private prosecutor kung Nandun na ako, pero hindi sila makakapanaig nga. Private prosecutors lang sila eh. Iba yung prosecutors na distinguido na nanggaling sa... Sila kasi yung may control. Kasi pag sinabi nung may control, walang iniwan sa regular court din. Yung prosecutor, yung public prosecutor, yun ang piskal. Iba po yung private prosecutor. Yung private prosecutor is under the control ng piskal. Ng piskal. Pag sinabi niya, ako muna, sabi niya, wala kang magagawa doon. So, marami pa palang question of law. Hindi kasi sinasabi sinasabi raw ni Cheese. Ay, pwede namang because ang nag-adjourn lang is the legislative function. Ay, panaraw Cheese pwede hindi naman kasi legislative function dito pag naging judge sa impeachment. Tuloy yun na. Para ka na. Sa effort namin nakapamigay na ako ng mga pang-ayuda dyan sa mga goods ko. Yun naman, yung punto na lang yun. Saan ba ginaganap yun kundi sa legislature? Yung bang impeachment nanggaling sa palengke? Hindi po. Baka pwede doon na lang kayo palengke. Importante ba talaga yung venue? Kami nga sa Jollibee lang Karing po sa Kamara de Representante. Sasabihin mo ngayon, sui generis. Yan ang paggamit natin, yung mga ganyan-ganyan na naman eh. Sana man lang, yung impeachment ay galing lang doon sa South Lounge namin. Walang kinalaman ng plenaryo. Ang buong plenaryo. Ang dami naming lounge eh. Tama yung po. South Lounge, yung North Lounge. Meron pa ngayong special lounge doon sa may second floor. May lounge pa ng... Dami naman yan, di ba? Para ka-arte lang yan di ba? May due process. Kaya hindi na namin sinusunod yan Dami pasikot-sikot. Pero kahit sana lang, di ba? Kami naman dito, hindi naman kami sanay sumunod sa batas Lalo yung yung mga komunista yan. Ako lalo yung mga yan, hindi talaga susunod sa batas yan. Kaya kasi na pinagpupush namin itong impeachment Kaya kasi wala sila pakialam sa batas. Pero hirap din nila pagkatiwalaan kasi traitor yung mga yan. Ginagamit lang namin. Makachempo lang kami ng ng mga barat sa mga yan. Lalaglag namin ng matindi ang mga yan. Sana doon ang galing yung impeachment complaint. Wala kaming kinalaman na halimbawa. So, hindi siya legislative. Nako, coding na naman. Hindi. Mabubukay may-ari ng... Galing sa plenaryo. Totoo nga niya, pati pagkaka-transmit kanya ng impeachment complaint should be like an ordinary bill. Di sana hindi na sinunod yung paraan ng ordinary bill kung hindi siya kasing klase nun. Ito pala ito, parang tataktahin mo siya na parang bill yung resulta ng impeachment. Pero hindi siya, legislative job, di ba? Ano pa rin siya, judiciary. Nakalito. Hindi kaya ginugulo na ni Chisi utak namin dito. Nahihirapan na kami sumunod nahihirapan na kami sabayan kung ano may mga palusot yun. Di pwedeng magdebate dyan tungkol dyan. Pag didebatihan naman yan. Debatable pala talaga ito. Ang ibig sabihin nito, 12 senador ang magkakaroon ng ibang katauhan doon. Nawala yung maaring yung nandun, pero halimbawa, merong na-re-elect, may tatlo. Pero may bagong, halimbawa, bagong pasok na siyam. Palagay mo, lalo na kung yung siyam na yan, mga
kakampi pa na nila na Digong nung ka-Duterte, lalong yari ito. Ay, naku, tapos talaga sa basurahan itong impeachment. Ito pag nagkataon. Dead on arrival talaga ito. Anim. Basta merong 6 na bago. So, ibig sabihin ba, i-adapt din ng bagong Kongreso yung impeachment complaint na dinala sa Senado? Kasi bagong komposisyon na po yun. Kaya nga yung tanong tatanggapin ba nung bagong Senado, na ang pangalan ni 20th Congress, yung kagagawan ng 19th Congress. Na inumpisahan din ng 19th Senate. So kung may tanong sa Kamara, may tanong... Kung walang mga kung walang mga supporter ng Duterte siguro. Eto si parang dati, hindi daw niya tatanggapin. Paano pa kaya yung mga supporter talaga ng Duterte dyan? So, pag nagpasok kayo ng mga kandidato ng PDP dyan, yari, wala na. Tapos na. Hindi na mangyayari itong impeachment na ito. Mag-isip na naman tayo ng bagong plano. Sana, pag nakaisip pa na pag nangyari yun, hindi pa ako nakakulong. Kasi meron pa tayong haraping demanda. So stressful. Nung di sa Senado, paano re-resolvehin ito kung? Halimbawa, kahit isa lang. Sabi ni, Mr. President, I am not part of that impeachment complaint. As far as I am concerned, that was the handiwork of the last Congress. I am now a member of the 20th Congress, and I believe a new impeachment must be submitted to us. But that will happen only 1 year later. 2026. Yung problema namin, pag hindi nyo tinanggap, pagpapasa na kami ng bago. Kasi tayo pa kami 1 taon. Ay, talaga yan. Daming talaga nito. Daming bag nitong plano. Visit. Yan. Malabasa, minadali. Ay, naku, nagkasilaw na sa pera. Na. Oo nga. Kasi kung isa kayo sa mga senator judges, kung yun ang ipupunto ninyo, di ba? Magiging senator judges kaya nga gagawin nila, kailangan daw 12-0 para yung mawawala ngayon at nangangandidato, yun ang babalik, kaya parehong Congress, pareho rin yung senador. Ganun ba? Ganun ang kanilang gusto mangyari, kaya 12-0 dapat. Kaso, nako. Kasi di ba may mga ilan naman dyan, tapos na talaga yun, di ba? Tapos na yung termino. Para masabi 12-0 ba? Sino may mga tapos na yung dyan? Basta parang ako meron Abong mangyari yung pag nagkaganon. May bagong statement si Senate President Chis Escudero Ano sabi? Yan lang niya sinabi. Sabi niya, most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. So I think SONA is on July 21. Ako magsasona na naman si Pinsan. Gano'n ka na, mag-upisa ka na mag-detoxify ng katawan mo. Huwag ka ng pa-adik-atik ulit. Hindi mo na alam yung mga pinagsasabi mo. So, trial will commence after that date. After SONA? After SONA. So, ang ibig na sabihin, tatanggapin yung complaint ng bago? Hindi. Ng bagong Congress? Hindi. Nga, para sa kanya, tatanggapin ng bagong Congress. Nang ganun lang kasimple. Hindi niya kinu-qualify na merong maring magbago, na maring may 5 o 6 hanggang 7 na bago na magko-constitute ng bagong Senado. Looking to begin your investment journey? Well, your search ends here. Invest in real estate with SmartCrowd. Tama na investment na yan. Sinabi niyo pa investment, babalik pa yung investment ko sa Maharlika Fund. Panibagong issue na naman yan. Ano ba yung alda yan? Nananadya ba yan? Wisit. Paalala mo pa sa tao yung may ibang issue pa namin. Napinap na kami tabunan to sa budget scam. Budget, hindi pala scam. Sa insertion ng budget. Kababalag sa budget. Yun naman pala yung investment. Diba? Meron pa kami plan control. Diba? Ang dami namin kalokohan pa. Mga gusto namin kalimutan. Pero ito yung pinakamalala talaga. Para nakaramdam kami ng desperation dito. Nung talagang lumabas to. Sumabog tong budget anomaly. So,
Kaya ako, Nelson, Kong, ako parang pakiramdam ko, personal feeling ko lang, Kong, technically, kahit na isa pa yung may impeachment kay BP Inday, parang technically, parang wala din eh. Ewan ko pa kung kasi maraming... Kasi ang daming ko. Kaya nakapansin yun, di ba? Pinupush naman ngayon, ito, sa namin doon, ito yung bago plano namin. Sabihin ko sa inyo, pinupush namin na mag-resign na magkusa na lang mag-resign si Inday, di ba? Para makatakbo pa siya. Diba? Kasi kung ano ba na-impeach siya sa social guilty, which is parang malabo talaga mangyari. Diba? So, hindi na siya makatakbo. So, yung pan-threat time sa niya, kasi gano'n kami papalabasin namin na confident kami na mananalo kami. Dahil, sigurado, pag tinuloy mo itong laban na to, hindi ka na makakatakbo. So, buti pa, mag-resign ka na lang. Pero sa loob-loob namin, alam namin hindi kami wala namin pag-asa manalo. So, kaya na lang, pinili namin siya, poker face. Sabihin natin, bluff. Pag natalo ka, hindi ka makatakbo. Resign ka na lang. Siyempre, pag nag-resign siya, kung sakali, nag-resign siya, di ba? So, ako na ipapalit. Instant, di ba? Mapapabilis yung pag-akit ko sa presidency. BP ako, patagal natin si Insan, finish na. Although may nagsasabi, di ba, wala na pa pera dyan sa BP, ba't upo ako talaga. Pero kung ganito kabilis yung progreso, di ba, sa dami na naipo ko, pwede ko gamitin yun. Di ba, pa-impeach siya kay si Insan man, tutuloyan natin. Para ako na, ang papalit. Di ba? Okay. Alam mo nakabitin. Di ba hindi umusad nga ito eh? Kasi nga hindi matatapos ng June 30. Ang 19th Congress, ang buhay niya hanggang June 30 lang. Yun na nga po. June 30. Mas okay siguro para hindi na mabastos, tanggapin ko na talaga wala na pag-asa to eh. Push na lang natin dahil sa ingay, di ba? So, marami pa naman mga bobotante dyan. Pwede pa natin mauto. So, tuloy lang yan. Mga bayarang media, mga bayarang control, di ba? Mag-ingay kayo para may ma-auto pa kayo, malimutan yung malimutan yung mga butas dito sa pirasa nating impeachment complaint. Diba? Mapaniwala din natin yung mga tao na may lakas pa tayo, may patutungan pa tong planong itong palubog. Noon. Oo. 12:01. Iba na. Iba na eh. Hindi na. 20th Congress na yun. At saka maghahalal po ng bagong Senate President, hindi ba? Saka Speaker. Akala ba ni siya pa yung Senate President? Feeling niya. Ang lakas eh. Sino kaya papalit siya? Kasi hindi papatay yan. Pero kung wala na akong tao dyan, nahihirapan na ata ako tayo pa rin tinisisis dyan. Sa Congress, ako confident ako pa rin yan. Kung sakali. Diba? Wala naman akong kalaban. Sigurado sure win ako. Basta ako mahawak na budget. Kontrolado kayo mga ulul dito sa Kongreso, di ba? Wala ba na, kung dumami yung mga supporter ng Duterte, diba? Tapos magkaisahan ako, yari, yung problema ko eh. Kaya yung sana may mga supporter para ng Duterte, kung hanggang maaari, mga kakampi ko yung makaupo sa susunod na Congress. Mas better. At least madidili yung ating doom. Ay nako, kung wala na talagang pakinabang ito, mga buwisit na mga terrorist ang NPA na ito eh. Pipilitan ito na kung gamitin ito mga ito eh. Alam ko naman kung gano'ng ka-trader ito, mga hayop na tayo ito. Paano yung speaker eh? Ang naging Senate President eh, iba na. Pwede niya sabihin, hindi namin pakikialaman yan. Okay naman, ang naging speaker halimbawa next election eh, si dating Pangulong Gloria Macapaglaro, sabihin niya. Di ba? Maghihiganti yan, gago. Ako pumalit siya, ako lang patanggal dyan. Nagyayari ako, makaisubs. Yung ditong aling yun, isasipa doon, sa pulta yung 2 balls ko eh. Ay, yari. Sana. Alisin na natin yan. Di ba? Withdraw na yan.
Hindi, yung Senate President na Ang sinasabi ko. importante, Senate President. Oo, yung Kasi nakalagpas na sa kamera. Nakalabas na eh. Nakapile sa sabi niya. Ang bola kasi, na-shoot na sa nasa Senado na eh. Ay, sino ang Senate President? Yun ang Si dati alam niya yung, yung basketball term eh. Pati siguro na basketball ko. Binaser beater lang talaga namin yung pasa nung impeachment impeachment sa Senado. Pinasa ko lang namin sa kanila yung bola. Siya, sabihin niya, ay hindi naman sa amin to, pinail eh. Di ba bago na? Di ba bago na kami? Pero yung punto na Kong, diba, special session, sapagkat sabi nila pwedeng ipatawag anytime daw ng Senado para dinggin. Kahit hindi pa June 30. Para mag-convene. Makakawala pa ba si President Bongbong sa una niyang opinion? Wala ka niyang kakwenta-kwenta yan. Nadulas na naman si Insan. Oo nga, Insan, ano ka na lang, padala pa, utusan mo lang yung mga taga-Senate, special special session. Maganda yung sabi nila, maganda idea yan. Pa-special session ko lang, pilitin mo sila na talakayin yung impeachment yan. Nakante na nila. Hindi makakatulong yan kahit sa buhay ng isang Pilipino. Hindi nga na, magmumukha ka na naman sinungaling. Pag sasabihin mo, ayaw mo yung impeachment, papagalan mo. Pero okay lang, sanay naman sila na sanay naman taong bayan na sinungaling kayo. Kapag nagtawag siya ng special session, tinatalikuran niya yung una niyang opinion, palagay mo ba? Parang sakali, di mas mabilis kita, dahil lang ako para mabilis kita matanggal dyan sa pwesto pag Vice President ako, di ba? Kaya, tututo ka kasi. Babaguhin ng isang Pangulo ang kanyang naunang opinion, Jen? Ang pwede lang hubang magpatawag ng special session ay ang Pangulo? Batay sa utos ng Pangulo? Oo naman, yan ang nasasaligang batas. Hindi pwedeng Senate President. Hindi, ang magpapatawag ng special session, hindi ba nung tinatalakay natin yung mga... Pupulakan na natin si Insan. Sigurado, magpapa-special session. Habang-abangan nyo, ha? Pag nagpa-special session, pag nagsalita na special session yan, alam mo nyo na, nagtagumpay na naman akong demonyo ng kanyang utak. Diba? Naglagay na naman ako ng kung anong additional chemical doon sa kanyang sinisingot. Napakaraming kabalintungan ng national budget. Ang sabi ko, kailangan magpatawag ng special session para magkaroon ng plenaryo, i-restore natin itong mga ganito at ganyan, sabi ko. Kasi nga, hindi po pwedeng gawin nang walang plenaryo dahil nag-adjourn na yung Congress. Naalala ninyo? Ngayon, ito, ang sabi ni Chief Justice, kaibigan ni Nelson, kailangan pwede naman daw magpatawag. Palagay mo. Pero may naunang pahayag ang Pangulo. Wala kanyang kakwenta-kwenta yung bagay na pinag-iisipan nyo na yan. Tapos siya pa magpapatawag. Saan kanya pupunta yan? Para saan yan? It's a storm in a teacup. Oo, di ba? Paulit-ulit talaga dinadahilan Hindi dati yung sinabi ni Pinsan storm in the teacup din. What is a storm in the teapot? Isang walang kakwenta-kwenta. Ano ba talaga? Teacup? O storm? Tempest? Daming version, ha? Itang pinag-uusapan, parang kwentong barbero, na pinipilit yung bigyan ng napakalalim na kahulugan. Kwentong barbero talaga yan. Kapi namin si Barbers dito. Ako naman po, ang naisip ko lang kasi... Salita niya yun, ha? Pangulo ng Republika. Ibig mo sabihin, tatalikuran niya yun, babaguhin niya yung opinion. Hindi ako naniniwala ang gagawin niya yun. Kasi ang sinabi niya, walang kwenta yan. Ang salita ng hari ay hari, no? Oo, ngayon, dapat yun mapapapressure ako dyan sa ano. Sinabi ko na, yan, ang pagkakataon. Hindi. Sinabi ko na yan, ayaw nyo lang makinig Ayun. So yun pala. Hanggang saan ba kayo, hanggang saan ba kayo makikinig sa akin? Sinabi ko na nga yan, Sinabi ko kasi sa mga tao, huwag makikinig dyan kay Dante. Kasi pag pinakinggan yun, siyempre mag-a-argument kayo dyan. Wala, sure more talo kayo. Shoot kayo sa basurahan. Hindi kayo mananalo dyan. Kasi kaya iwasan nyo makinig dyan. Iwasan nyo makapag-uusap dyan. Kasi wala, so plak kayo dyan. Binutan yung mga argument. Kasi lagi tama yan. Inyo na naman ako? Ayun nga. Ayun. Gagamitin nyo pa ang aking kapangyarihan ngayon para pagbigyan kayo?
So, ano ako? So, Bali? kung meron palang special session, tinutukoy mo si Insan. Nabis ako tutuloy talaga yan. Laging puyat. Diba? Tulog puyat. Diba? Ewan ko ba? Tawag ang Senado, sa utos ng Pangulo. Oo. Yun pala yun. Kung ako si President Bongbong, sinasabi ko na nga sa inyo, titigas ng ulo nyo eh. Oo nga, no? Oo. So, wala pala sa Senado. Hindi ko naman sinabi hindi ko naman kayo inuutusan. Pero hindi ba kayo nakakabasa in between lines? Para sa akin, walang kwentang bagay yan. Iba ata yung nabasa nila ko, in between lines. Ha? Baka kabaliktaran. Kaya na, binasa yung in between lines si Bongbong. Kahit nga, nagkano lang, diretso yung sinasabi niya, straightforward na, nakakalito pa rin. Kasi nga, bubulol-bulol yung bag. Hindi kaya? Natakpan kasi yung mga mukha. Ganun na nga kasi naalala ko, nung minsan nagpaalam si Kong Sandro sa kanyang tatay, ang naging payo daw ng kanyang tatay, sundin mo ang inyong obligasyon sa bayan. Kaya kasi, ikaw kasama kasi Insan, mga pa-mystic pa yung mga salita mo, ginawa mong vague kala mo si Tatalino ka Kaya si Jesus Christ, tinago mo sa mga parable yung mga payo mo kay Sandro. Kaya ito naman ginawa nung anak mo. Siya unang pumirma. Nagmukha kang tae tuloy. Nagmukha kayo pareho tae mag-ama. Siya kauna-unahang pumirma doon sa... Pwede naman natin pinag-uusapan si Kong Sandro. Bagay, ang pinag-uusapan natin yung kanyang ama. Gusto ko pag-usapan niya, mamang ewan ko dyan, wala natin sa hulog yan Mismo. Yung isip ng anak, iba yung isip ng ama. Ayun. Diba? Ito pa rin ang presidente ng ating. Oo, di ba? Lagi nilang dinadala ng mga yunista. Kaya binoto lang si Bongo kasi kapareho daw nung naunang ito si Insan, kaya binoto daw nila. Di ba? Kasi kapareho daw ng pamamalakad dito kasi anak ka niya yan. Hindi naman, layo-layo Ano ba yan? Ito ba si Tito si Apo wala ka naman mabalita ng drugs yun. Saka at least kahit pa paano may mga visible result ng panahon niya talaga hindi mo naman itatanggi yun. Ito dito ngayon talaga wala. Ay nako, walang project, puro utang ang bansa, diba? Walang infrastructure, diba? Ay nako, mas kurap pa ang budget, diba? Pirma yung hype din ng hindi niya binabasa. Ay nako, pahala na nga ating bansa, di ba? Siya'y nakapagsalita pa ng ganun kaya pag nagkita kami, bibiruin niyo siya. President, alam mo naman, ganun kami talaga Yan ang style namin, pag nagkita kami talagang bulungan. Ayun. At siyempre, yung bulungan namin, sa amin na lang yun. At yung bulungan... Kaya, hindi ka kalakas kay Insan, binubulungan mo yun, di ba? Akala ko pag nakikita ko yung nagbubulungan, parang nangihingi ka lang ng tinatrabaho ko na sa yung CR Yung pala yun. Malakas ka pala dyan. Sure talo pag nagbulong ako. Kaya parang minsan pag hindi sumusunod talaga sa akin yun Pagkatapos ng bulungan Ngayon ko, makapangyarihan yun. Makapangyarihan yun. Sa malakas na tinig. Dante, hayari ka sa akin. Visit. Mamuro ka na. Inaagaw mo yung aking power to magkaroon yung mismong priority para bulungan si Insan. Bumubulog dati dyan Ikaw pa rin pala, mas malakas ka pala dyan. Sa akin palagay, pagka binubulungan ko siya, talagang pinakikinggan niya yung binubulong ko sa kanya. Kasi kami ni Nelson, vendor kami. Pagka nagkabulungan, doon nagkakasundo yung vendor. Hindi, yung bulungan niyo, konsignasyon niya. Yun nga, konsignasyon. Magbe-break pa tayo, papakita natin yung video. Break daw muna. Break muna. Pagbalik natin ito, ipakikita na natin yung video sinasabi ninyo. Magbabalik pa po ang saganang mamamaya. Bakit ayaw magtapos na stream? Tignan natin yung video nga. Nung nag-motion si Congresswoman Franz Castro Nelson para i-cite in contempt ito po si Attorney Zulaika Lopez ang si Barry Franz dyan nagmula lahat nagagawin ito kaya nasira yung quadcom ko nagpakulong pinakulong yung ni Inday napikol lang kasi mali grammar nitong
babaeng taga-bundok na to. Hindi makaintindi. Chief of Staff, Undersecretary ni Vice President Inday Sara. Kahit hindi siya miyembro ng committee na ito. Yan. Panoorin nga natin. Sige nga. I move that he be cited for contempt. Pinigilan nila yan, sinave nila. Hindi po pwedeng Mr. Chair, may I... Dahil... Fortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So, committee mo na naman eh. Pero yan, napanood ko yan eh, di ba? Pero may pinaka-contempt yata si Parin Dante dito, yung vlogger, tumitir sa kanya, contempt niya. Tapos ito naman, sabi nga, dahil dito siya member ng committee niya, ng committee yun, wala siya kapangyarihan. Tandaan ninyo, hindi raw siya member ng committee, kaya hindi siya pwedeng mag-contempt. So, he cannot move any motion regarding this issue. You remember this, guys. Franz Castro cited in contempt diba? Itong si Attorney Zulaika Lopez, okay? Yung Chief of Staff ni VP Sara. Okay. Nakita ninyo, take note, Committee on Good Governance and Public Accountability. Itong particular na hearing na ito. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. On what? Ngayon, tignan natin kung kasama nga ba si... kasi ako, yung pagka-contempt niya, personally, hindi ko natuwa talaga ito. Parang wala akong pasehan eh. Sinira mo lang yung diskarte ng mga goods ko dyan. Ba't ka ba nandiyan yan? Diba? Si Franz Castro sa committee na ito. Ayan po, Good Government and Public Accountability. Don't tell me. Ang head chairperson si Chua. Tingnan nyo hanapin natin kung merong Castro dito. Ayan, Vice Chairperson Abante, Pimentel, Acop, Yap, Kita ba kayong Franz Castro dito? So ngayon, balik. Tayo na. Mare Franz, ano ba yan? Sitin ka pala lang pala na doon. Hindi ko alam yan ha. Nakakala ko kasama ka nila doon. Nakikupo ka lang pala. Tapos, ano mo? Tapos sa mukha mo mag-contempt, mag-visit. Tapos pinaikot mo kami talaga doon ha. Gago ka. Sabi na trader to mga to eh. Pero ito naman sila wala man nalaga sa amin. Siguro kagato situation dyan. Una din upo si Mami Franz. Sabi niya, din upo. Sabi niya, hindi na nagsalita, di ba? Kasi hindi naman nila alam kung sino talaga member ng ibang committee. Kasi quad committee nga yan. So, di apat na committee yan. May mga kanyang tao ang under yan. So, siguro natapos sa wrong committee, pero parang tinanong na sabi, sa committee mo ba yan? Ewan ko, akala ko sa inyo. Ito nga, ba't nyo pinagsalita? Ba't nyo pinagaga mag-contempt? Akala ko sa inyo yun eh. Parang ganun nangyari. Tayo sa sinabi ni na hindi daw siya member. Ayun, okay tapos tapos nung si dati na sa Tricom naman, tapos yun ba, dahil nila, parang ako ganun nangyari doon. Na-realize nila, hindi pala naman wala member ng committee itong iha di putang. Salamat dun sa content creator na gumamit din po ng punto na yun. Ayan, dinira na muna. Ayan, kaya ito pinakita ko lang sa inyo parang interesting. Pero anyway, ito ang impeachment namin ni Sara at kay Sara. Mukhang patay na to mukhang wala nang pero ayun nga, kaya yung pinupush namin mga goods ko dyan na sinasabi namin siya mag-resign na lang, di ba? Para nangyayari kay Erap, di ba? Nung ini-impeach siya, nag-resign siya, at least nung masunod yung election, nakatakbo pa siya. Kaya alam ko, dahil presidency siya, nung nag-resign siya, so hindi na siya presidente, so hindi na siya binatuhan ng mga criminal cases. So ito, kung hindi niya naisip to, di ba?
So, yung Vice President, hindi naman siya immune sa criminal cases eh. Actually, pwede mo, dapat yun na pinasa, di ba? Criminal cases. Kung talagang, may basihan talaga na may nagawa siyang crime, which is doon sa article of impeachment, sinabi namin, mga pagbinasa niya, wala naman talagang sustansya yun. So, pwede siyang diretso na nakasuhan, pero bakit impeachment? Di ba? Ang binato, pinipili namin to, ba't hindi na lang criminal case? Pag criminal case kasi, confidential na wala makakita yan, di ba? Sa loob ng korte yan. Hindi kasi pwede i-meet yan. So, walang media mileage yan. Hindi ba nalaman ng tao yung kung ano nangyari doon. Saka doon, pwede ka magkaroon ng mga, malamang lalabara kay Sara, kakapagbato siya ng ebidensya. Doon sa impeachment, di ba? Ito sa, although, yun nga, may ganun din, same na sa ordinary court. Pwede tayo mag-debate dyan. So, malamang matalo din kami. Pero kung kaya ang anang, di ba? So, may mileage, malalaman ng tao, di ba? Pwede namin siya siraan. So, yun lang naman yun, pansira. Saka, dahil nga dami media, di ba? Distraction. So, yan. Dahil impeachment, anong natin di criminal case ang pinay namin, although pwede naman. Ngayon, iba ka usapan kung ano ba president si Sara. Kasi pa mga presidente, di ba, immune sa mga kaso-kaso yan. Kaya, ginagawa, in-impeach muna bago kasuhan. So, dahil vice president na naman si Sara, di ba? Pwede naman talaga diretsong kaso na lang. So, mabilis kaya yun. Diba? Pero alam nga namin, walang basihan. Diba? Saka walang media mileage. Hindi namin pwedeng sirain pangalan ni Sara sa harap ng mga tao kung ordinary criminal case lang yan. So, yun lang. So, kita na tayo ulit bukas, tapusin naman natin ang stream na ito. At ako ay stress dahil nga may mga harapin pa tayong demanda. Pagdasal niyo ako. Teka, huwag niyo pala ako pagdasal kasi pag pinagdasal niyo ako, matutos na ako. Nasusunod ang mga katulad ko pag ako'y dinadasalan. So, ano ba? Papahinga muna ako kasi stress. Medyo kumakabit na sa akin. So, kasi bigat tong aking bulsa. Sa dami ng ninakaw ko. So, mag-isip kami ng strategy. So, magpapamitin pa kami. Marami pa ang gagawin. Yun na muna. So, with that, this is your favorite party in the House of Representatives Speaker Congressman Tambalsos. Kami na kabatang kalaban ng mamamayan. Signing off. So, po sila. Marami pa tayong mga plano at mga pondong nanakawin.